Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghuhukom ay mayroon tayong tinatawag na pananatili sa panahon ng pagtutuos o kaya ay sa panahon ng paghuhukom. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nabanggit sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay mananatili doon, tayo ay tatayo doon na kung saan ay maraming mga katanungan na itatanong sa atin. Kaya dito pa lang sa mundo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dapat ay paghandaan natin. Imbis na ang pinaghahandaan natin ay kung ano-ano o mga makamundong bagay, dapat ito ang paghandaan natin. Ang ating huling paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Kasi hindi na tayo babalik muli. Yung mga katanungan na ito ay paghahandaan natin. Na nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al. Hindi maaalis ang dalawang paa ng isang tao sa araw ng pagtutuos, sa araw ng pananatili o sa araw ng pagtayo, yawmul hisab, pagkwinta, hatta yus'al, maliban na lamang sa tatanungin. Ano itong mga katanungan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Hanggang sa tatanungin tungkol sa kanyang edad, tungkol sa kanyang pamumuhay, saan niya ito o paano niya ito ginugol. Yung edad natin. Mula nang tayo ay sumapit na sa 8 gulang, o kaya ay mula nang tayo ay pumasok na sa pananampalatayang Islam, marami ng mga obligasyon natin. Itatanong ito sa atin, mga kapatid, saan natin ginugol itong edad natin. Iba't iba ang mga edad ng bawat isa sa atin. Tumanda na, pero saan natin ginugol itong edad natin? Wa an ilmihi fima fa'al. At tungkol sa kanyang kaalaman, tatanungin din tungkol sa kanyang kaalaman kung ano ang kanyang ginawa. Natuto ng kaalaman. Ano ang kanyang ginawa sa kanyang kaalaman? Sarili lang niya. Natuto para lang sa kanyang sarili. Hindi man lang niya ibinabahagi sa mga tao. Hindi niya itinuturo sa mga tao. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Itatanong sa atin ito. Mula nang tayo ay matuto ng kaalaman sa Islam, ano ang ginawa natin? Yung natutunan natin, isinabuhay ba natin? Inimplement na ba natin? Ibinahagi ba natin sa ating kapwa na dapat ay matutunan din ng ating kapwa o hindi na? Wa an malihi min ayna iktasabahu. Wa fima anfaqahu. At tungkol sa kanyang kayamanan, tatanungin din.
saan niya ito kinuha. Ikaw ay yumaman. Ikaw ay nakaipon ng pera. Saan ito nanggaling? Nung hindi ka pa Muslim, ang dami-dami mong mga ari-arian, kayamanan. Marahil ito ay galing na sa mga masama, o kaya ay 5-6, o kaya ay anumang mga business transaction na labag sa pananampalatayang Islam. Itatanong ito sa atin. Kaya dapat ay alam natin ang gagawin natin. Tingnan ninyo mga kapatid. Ngayon na Muslim na tayo, nananatili yung kayamanan natin na naipon natin. Maging naipon natin na ngayon ay Muslim na tayo. O naipon natin anong hindi pa tayo Muslim. Ano ang dapat nating gawin? Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya maging maingat tayo sa ating mga kayamanan mga kapatid. Saan ito nanggaling? Kung ang mga kayamanan natin ay nanggaling sa masama, nanggaling sa mga transaksyon, mga business, na kung saan ay labag sa pananampalatayang Islam. Ano ang dapat nating gawin mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Ingatan natin na tayo ay makakain ng galing sa masama. Ingatan natin ang ipapakain natin sa ating pamilya. Ating mga anak ay galing sa masama. Kahit na katiting na galing sa masama, ingatan natin ito. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang nakakalungkot, Muslim na ang isang tao, namumuhay na Muslim, pero patuloy pa rin niyang kinakain ang kanyang kayamanan na galing sa masama. Nakakalungkot mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Itatanong ito sa atin. Wa an malihi min ayna iktasabahu, at tungkol sa kanyang kayamanan kung saan niya ito kinuha. Ano ang mga pamamaraan ng kanyang pagkuha ng kanyang mga kayamanan? Wa fima anfaqahu, at paano niya ito ginastos? Paano niya ito ginastos? Namimigay ng tulong, nagpapakain sa mga tao, pero ang kanyang pamimigay ng tulong, ang kanyang pagpapakain sa mga tao, ito ba ay para sa Allah? O ito ay para makita na siya ay mabait, siya ay mapagbigay, o kaya ay may mga makamundong purpose? Katakot-takot mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kasi dapat lahat ng mga gawain natin, na mga pagsamba, o kaya ay mga kabutihan, dapat ay ang intensyon natin ay alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mahaluan ng pakitang tao, hindi mahaluan ng anumang mga paghahangad dito sa makamundong bagay na ito mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Namimigay ng tulong, nagpapakain sa maraming tao, pero ang intensyon ay para maging leader, para sa ganitong mga anumang mga bagay mga kapatid, na lahat ng mga ito ay hindi alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itatanong ito sa atin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Saan natin kinuha ang ating mga kayamanan at paano natin ito ginastos? Wa an jasadihi fima ablahu, at tungkol sa kanyang katawan. Anong ibig sabihin ng katawan? Sa kanyang lakas. Panahon na siya ay malakas pa. Saan niya ito ginamit? Saan niya ito ginamit? Paano niya ito ginamit? Yung kanyang lakas. Yung kanyang kalusugan. Panahon na siya ay malusog pa. Kaya niyang mag-aral, kaya niyang pumunta sa masjid, kaya niyang pumunta sa mga paaralan sa Islam. Pero paano? Ano ang kanyang ginawa? Paano niya ito ginamit? Ginamit ba niya sa pag-aaral? Ginamit ba niya sa pagpunta sa masjid? Ginamit ba niya sa mga kabutihan? O ano ang kanyang ginawa?
Lahat ng mga ito itatanong sa atin. Hindi tayo maaalis doon sa ating kinatatayuan sa yawmal hisab, sa araw ng pagtutuos, sa araw ng pagsisiyasat, sa araw ng pagkukwenta sa atin sa kabilang buhay, hanggat hindi maitanong ito sa atin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ating mga oras, sa ating mga panahon, pinaka-mainam na mga oras, mga panahon, ay ang pagsasamantala natin sa lahat ng mga gawain na pagsamba, mga kabutihan. Gawin natin sa abot ng ating makakaya. Ating mga pagsamba, ating mga kabutihan, ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng edad. Umabot tayo sa mga ganitong edad. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kayamanan. Umabot tayo na kahit papaano ay buwan-buwan, mayroon tayong mga natatanggap na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Kahit papaano ay mayroon tayong kaalaman sa pananampalatayang Islam. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, kalusugan. Samantalahin natin ang mga ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. At kapag ikaw ay nakatapos na. Anong ibig sabihin na nakatapos na? Natapos mo na? Natapos mo na ang iyong mga gawain. Sa ibang mga pagpapaliwanag, natapos mo na ang iyong mga gawain dito sa mundo. O ano mang mga gawain, o kaya ay natapos mo na ang iyong pagsasagawa ng pagdarasal. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Anong ibig sabihin ng fansab? Ikaw ay magpakataimtim, magsumikap sa paghihingi o panalangin, pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. At doon sa iyong Panginoon, doon sa Allah, farghab. Anong ibig sabihin ng farghab? Kasi bawat isa sa atin ay naghahangad. Bawat isa sa atin ay naghahangad. Kahit asawa mo, pwede mong iwan. Anak mo, pwede mong itakwil. Guro mo, pwede mong iwan. Kaibigan mo, matalik mong kaibigan, pwede mong iwan. Kasi lahat ay naghahangad. Pero anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa ila rabbika farghab. At doon sa iyong Panginoon, doon ka maghangad. Doon ka maghangad sa iyong Panginoon, doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung mapapasukan ng ating paghahangad sa anumang makamundong bagay, ay masisira ang ating mabuting, ibig sabihin pagka-Muslim. Masisira ang ating mabuting pagka-Muslim. Masisira ang pamilya, masisira ang kaibigan, masisira ang kapatiran, masisira ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mabuting relasyon sa bawat isa, kasi naghahangad ang tao sa mundo. Ibig sabihin, doon ka maghangad. Doon sa Allah, doon ka maghangad. Maghangad ka ng gantimpala ay pagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating kalilimutan, tayo ay tatayo sa araw ng pagtutuos, sa araw ng pagsisiyasat, sa araw ng pagkukwenta sa kabilang buhay. Kaya paghandaan natin ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Huwag tayong maghangad dito sa mundo, kundi doon tayong maghangad sa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.